Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa impormasyon pangkalusugan at Tuesday edition. At Amen. siyempre kasama na natin dito si Doc Lani at babati na muna tayo. Magbatian na tayo ngayon at batiin natin ang mga taga North, South, East, West. corners ng ating simbahan. At siyempre, binabati ko na rin ang mga area leaders. At I hope na nandiyan kayo lahat at nanonood din kung may time. At sa inyong mga members, hello lahat kayo dyan. At binabati ko na rin agad sina Ma'am Linda Quiñones, Joy Agnes Estelonio, Cyril Ampig, tayong dalawa nandito. Sino to nandito? Ma'am Lydia. Lydia Pusin. Oo. Yeah. At, Ma'am Linda Quiñones. oo. At Belia Quiñones. Yeah. Good morning, Ma'am Belia. At mapapansin nyo, wala po ang ating host. At nandito naman kami ni Doc Lani para iano natin naman, ipagpatuloy natin ang mga ano tawag mo? Kabagang. Mga kabagang. Yeah, mga Oo. kabagang. Oo. At I hope na magtanong kayo kung may mga gusto kayong linawin sa ating topic ngayon. At maganda ang topic Amen. natin. Halos lahat tayo nararanasan to. Amen. Oo. At Sino pa, ma'am? Sino pa yung ating babatiin dyan? wala pang mga masyadong nanonood. Yeah. Pero batiin na rin natin ang class sino yun Contenders. nandun? Contenders. Oo. 2022. Mm-mm. Ako yan, ma'am. Tawagin mo na yung mga ano mo, mista. Yeah, mga mista dyan. Mhm. Una-una si Ma'am Christy Tungol. Okay. Sila Ma'am Cha. Si Ma'am Jessa Arasa. Mga kinokol. Si Sir Rene Morong. Calling, mga mista. Oo. At dyan sa mga taga Baguio. Yan, marami din dyang mista sa Baguio. Hello Okay. sa inyo dyan. Batiin ko na rin, ma'am, yung mga inano ko rito, inimbitahan, kahit wala pa, yung aking mga US folks na naggaling sila dito last oo 2 nga. weeks ago. At yung iba nakauwi na, yung iba andyan pa uli sa Pilipinas. Sa pangunguna po ng ate ko, Ate Beth and Lucy, hello, manood kayo dyan. At yung aking mga, yung bayaw ko, si Rudy, andyan pa yan sa Pinas, at si Yancy, si Joey, yan, shout out. Yan. Maraming salamat at I hope nag-enjoy kayo lahat. Opo, Enjoy kung saan-saan gumala. At provinces. oo. Yan, mga pagkakataon na hindi pwedeng pakawalan kasi opportunity to para ma-reach out yung mga loved ones, no, to witness to them about yung kanilang kaligtasan. Yan ang mga inaabangan natin sa mga mahal sa buhay. So, it's a great experience. At yan po. babati ba tayo ng mga sponsors natin? Yes. Oo, batiin na rin Oo. natin. Medyo maaga pa naman eh. At so, nakailan na ba tayong viewers? Yan ang hindi ko makita. Ilang viewers na tayo? 7? Anyway, lucky number. Lucky number. Anyway, maraming salamat at kasi hindi sila sanay ng maaga tayo. Kaya pasensya na kayo at batiin na lang natin yung mga sponsors natin. Ayan, Oo. sige po. Though hindi pa sila binabati ko na agad ang Mami Hilda Hunsay. Hello, Mami. At
meron silang mothers, daughters, delightful recipes. Mhm. Gumagawa sila ng cake. Ah. Oo. At napatikman tayo. Kaya Wow. maraming salamat sa mothers and daughter. Ah, actually, yun MD. Yun ang pangalan po na Oo, kanilang MD. Pero ang nun, hindi medical doctor, but mother, mother daughter. and daughter. Delightful recipe. At syempre si Ma'am Genesis. Yan. Oo. Meron ako doon bagoong. Pastil, pares. Pares. Marami na Oo. siyang item, ma'am. Oo. Maaring wala sila ngayon kasi ang Lumpia. halos CBBA ay nasa Ocean Park. Okay. Oo. Nag-ano sila doon. Kaya yung ating host ay nandun din. Kaya Kaya andun alam si nyo Sir na. Conrad. Oo. Kasama ang mga parents. At sino pa? Si Ma'am Jo Nigado. Parang walang masyadong ngayon. Makati Central. Oo. Mhm. Magbigay kaya tayo ng Sige, ma'am. Magbigay tayo ng tawag Pasabog. doon? Ano sabog? Pasabog. Pasabog. Walang Anyway. music kasi, kaya Okay. Sige, impusahan na natin. Parang gusto ko na matapos agad. Wala na, ma'am, na mga sponsor? Wala akong Yan. maalala kasi wala sila eh. Kaya Yung pala sa- sinasabi ni Conrad, yung pagka Hermit. wala silang hindi natin maalala. Oo, hindi natin maalala. Oh. Dapat sila yung mga naunguna di ba? Hermit Anyway, Salon. ang Hermit Salon. Ayan, nakasulat. Oo, Hermit Salon. pero hindi... okay. Ayun sa Marikina, ma'am. Oh. Ano yung... Ngayon na ba yun? Ayan, no, ma'am. Watching sila. Hello! Susunod ako dyan, ha? Anyway, maraming Sa salamat. Marikina, ma'am. Sa Marikina Rollins. Rollins Marketplace. Rollins. Oo. Hello, ma'am. At bakit kasi hindi sila nanonood? Stella Islawan, good morning. Hello, At, Ma'am Stella. hi. Shout out. Oo. Ivan Mongoso, hello, sir. At niintay-intay ko yung pinaka-ko dito eh. Pinaka-hintay-hintay ko. Wala. Absent ba, ma'am? Oo. Yung nagpapadoble ng tibok ng puso ko. Ayun. Ano yun, ma'am? Siyempre, ang aking uniko iho, BJ Zon Castro. Hello. Hindi ka man Hello. nanonood ngayon, baka... Uulitin niya yan, ma'am. Oo. Maririnig niya. Mm. Ang mga apo ko din, nandiyan sa Baguio. Hello, mga taga Baguio. Hello dyan, sina Hello. Pingping, si Pongpong, at Ma'am Cherry. Ma'am Cherry. May mga klase pala ngayon. Oo, may Kaya, klase. Anyway. Mauulit naman nila yan, ma'am. Mauulit nila. Oo nga pala, sabi ko dun sa mga ang first year. Mhm. First year ba tawag doon? Mga... Freshman? Freshman ba? Oo. Sa Hello, Bible School. oo, nandyan sa Bible School. Hello kayong lahat dyan. Maaring hindi kayo nanonood ngayon, pero binabati po kayo ng impormasyong pangkalusugan. Yes. Oo. At syempre, binabati rin natin ang... Sino pa ba? Wala akong mabati, wala akong matandaan. Nasisilo kasi ako sa ilaw dito. Silaw yung beauty mo, ma'am. Oo, hindi ko makita. Yung silaw, yung ganon, nandyan na. Babasahin na lang. Hindi ko pa mabasa kasi nasisilaw ako. Anyway, ganyan lang ang buhay. Minsan, Dagdag ko, ma'am, yung Sanchez Compound Families. Yan, nanonood yan. Mauulitin nila yan. And yung mga pasyente ko po dyan sa El Sanchez Santos Dental hello po Clinic. kayong lahat dyan. At, kay Doc Kat, Doc Jam. yan. Kamusta si Jam? Naku, malapit na po siya sa Palawan. Naku, malapit na ang deployment. Looking Si forward Doc ako. Jam. Looking forward Dalawin ako. natin sa Puerto Princesa, ma'am. Oo.
Gusto ko yung mga daing dyan eh. Anyway, pagdagdag naman kayo, nasa ng mga krampatanta na yan? Nasa ng Gemma Krampatanta? Anyway, kung hindi wala kayo, hindi, alam ko, nabalitaan ko na mahirap ngayon ang signal. Oh. Actually, buti nga, biyaya ng Panginoon, uwi-ere tayo dahil dito lang sa area natin ay hindi daw maganda ang mga Signal, ma'am. signal or mga, ano tawag doon? Mga provider natin. Service oo. provider. Parang dito sa Taguig. Oo. Anyway, whatever. Sige, Doc, Okay. simula na tayo. Okay. Sige po. At marami na rin namang nabati. Oo. Yan. So mag-uumpisa na rin po tayo ng ating lesson. So bagong lahat, binabati ko po uli yung ating mahal na pastor. Thank you. Nawa God give him more wisdom para sa mga susunod pa rin nating mga gawain dito sa church. And yun, yung pong mga nakikinabang na mga manonood. Salamat at laging andyan po kayo. Nakikipag-aralan po sa amin. Pwede nyo pong isi-share yung mga natututunan ninyo. And send nyo lang din yung link para maka-join din sila tulad ng ginagawa po namin. And also, pwede kayong magtanong kahit hindi po dito sa topic natin ngayong araw na to. Pwede po yung mga concern nyo sa ipin nyo, hindi kayo makarating sa clinic, masyado kayong busy. Yan, pwede rito pagkakataon na po ninyo para maitanong kung ano yung nagbabother dyan sa inyong mga bibig. No, pwedeng itanong, dyan lang sa comment box. So, kasi ang tatalakayin po natin ay tungkol po yan sa dentinal hypersensitivity or pangingilo ng ngipin. Tulad nga ng sabi ni Doc Julie, siguro lahat nakakaranas nito, no? Lalo na rin yung mga elder, no, yung mga seniors, marami nang nararanasang pangingilo. Hypersensitivity po yung tawag doon. And pag sinabi pong hyper, alam naman natin yan. Ano ba yung hyper? No? Mga hyper. Masyado siyang hyper. No? Maaligaga. Yung ngipin maaligaga. Okay, so sabi diyan, meron po tayong mga parts ng ngipin. Ito, pag naranasan po natin yan, di ba, kita nyo naman galit na galit yung mga nerves. Kung nakaka-relate kayo sa ganyang pakiramdam, ay parang gusto nyo na yung ipabunot. No? Minsan, konting mangilo, ayaw na natin yan. Gusto mo na yung ipapabunot. Pero merong mga kadahilanan, kaya merong ganyan, not necessarily bubunutin, i-address lang din ng maayos. Kasi merong mga hypersensitivity na maaalis po yung pagiging sensitive niya. So, may kinalaman po dyan ng mga nerves. Nakita niyo po dyan sa ating image. So, dito po sa parts ng ngipin, lagi natin itong inuuna para maalala natin na ang ngipin ay hindi lang basta puti na ipin. Sa kabuuan, meron po siyang mga parts at may kanya-kanya silang purpose. At itinatago sila no, unti-unti. Yung pinakabuhay ng ngipin, yun yung pulp. Pero yung unang-unang coating na maputi, yun yung enamel. And then, sumunod po dun ay yung dentin. Yung topic natin, di ba? Dentinal hypersensitivity. So, yung dentin na yan ay nasa loob ng crown. Kung mapapansin niyo, continuous po yan doon sa roots. No? Yung kulay orange. Kung masusundan po ninyo yung label ng dentin, sundan nyo po doon mula sa crown hanggang doon po sa may roots. Kasama pa rin si dentin. Hindi lang siya sa crown or hindi lang siya sa roots. So yung kabuuan ng ngipin ay binubuo, binabalot yung pulp ng dentin.
Kaya nga pagka nasa enamel pa lang, ang diferensya ng ngipin, wala pa yung pakiramdam. Pero pag lumalapit na po yan dun sa susunod na level, yung dentin, yung kulay orange, meron na po yung sensitive. At nararamdaman na po ninyo yan. Yan, mas distinct pa dito yung itsura ni dentin. So yung puti, yun yung crown, and then yung yellowish, yun yung dentin. Parang ang feeling nito ay parang waxy. No? Iba doon sa enamel. Yung enamel, medyo parang simento, no? Ang feel. Pagka yan ay pinoprobe namin ng instrument. Pero pag na-probe na namin yung dentin, parang nadudulas-dulas na po kasi waxy na po yan. Kaya alam namin, pag nagpapasta po si dentist, alam namin kung kailan kami mag-slow ng pag-grind. Pag nakita, naramdaman na namin na ng kamay namin yung medyo waxy part. Medyo hihintuan na namin doon. Hindi na kami gagamit ng mga grinders. Minsan kinukutkot na lang ng sharp instrument kasi may danger na baka nasa pulp na. So, iyon po yung iniingatan namin, yung pulp. Kasi pag nandun na sa pulp, marami na po yung hassle. Kaya sinasabi namin, sa enamel pa lang, i-address na agad yung sira. Kaya yung aming mga kamay, no, kailangan, yung kamay namin, may mata. Merong tenga. No? May pakiramdam. Napakahalaga po ng kamay. No? Dito po yan, no? Yun, dyan sa may mga, anong tawag dito? Yan, andyan po yung pakiramdam na nare-relate po sa amin, nata-transfer mula dun sa mga ipin nyo. Oh, yan yung mahalaga na may relasyon po yan. Kaya hindi pwedeng kalyuhin tong kamay na to, no? Hindi to masyadong inaabuso po sa mga mararaf na bagay na gawain. Na parang pianista yan, ma'am. Yung kamay ng dentista, parang pianista, inaalagaan po. Hindi po yan laging binabasa na, lalo na pag nagtrabaho kami, no, hindi po pwedeng ibababad namin yan agad sa tubig. So, kaya lagi kaming naka-gloves. So, yan yung mga inaalagaan namin para yung senses din, no, meron din yung mga kamay namin. So, yun yung iniingatan, yung pulp. No? Pag nandiyan na sa pulp, marami na tayong pag-iisipan dyan na treatment. Okay? Imbis na simpleng pasta lang, marami nang mangyayari. Mas magastos pa. O, di ba? Kaya makikinig tayo doon sa ating mga dentist. Pag nagpa-check, pastahan na yan. Okay? So, yun yung mga iniingatan natin. And sabi dyan, yung dentinal hypersensitivity is, kaya nga hyper, super mangilo. So nararanasan nyo man yan ngayon, huwag kayong masyadong malungkot kasi meron naman yang solusyon. No? Hindi bunot. Masakit siya kasi pagka ang dentin, yung pong yellowish orange na yan ay na-expose, talagang, sabi ko nga kanina, parang gusto mo na siyang ipabunot. Pero hindi pa siya bunutin. So, ibig sabihin, sasabihin ng pasyente, sensitive po yung ngipin ko, nangingilo. So, ayan po yung exposed na. Kung mapapansin nyo po dyan sa ating image, itong nasa kanan, no, crown po yan. So, yung nababalot siya ng crown ng enamel. Okay? And then, yung susunod na level, yung parang striated, na darker ang kulay, yan po yung dentin. And mapapansin po ninyo yung pink dito sa ibaba, yan po yung gilagid. No? Imagine niyo na lang, gilagid yan, and then nakatanim po yung ipin, nag-show up yung crown. So, mapansin niyo po rito yung bluish na ini-emphasize po dyan na hindi dapat to naka-expose. Ibig sabihin, yung gilagid mo po ay nag-resorb or bumaba. Sa anumang kadahilanan, maraming factors. Pwedeng maraming plaque sa ngipin, kaya nasisira po yung gilagid.
no? Nai-invade ng bacteria, hindi masyadong natututbrushan, maraming kinakaing matamis, maraming maasim, no? So, balik po ulit tayo doon. Balik tayo kay blue. So, dyan sa blue po, mapapansin nyo, pag na-expose na po yung hindi dapat ma-expose, ay meron pong imaginary lang yan, bilog-bilog. Hindi naman agad namin nakikita yan. Microscopically yan. So, yung bilog-bilog na yan, mga pores po yan, ibig sabihin, may butas na maliliit, na maliit, na maliit, na pagka yan po ay na-expose na sa mga kinakain natin, penetrate po yan dyan. Papasok po yan dyan. At didiretso dun sa dentinal tubules. Yun po yung nakaharang na mga horizontally dikit, no? Napansin nyo doon sa merong dentin, microscopically makikita lang din yan. So, nagra-radiate ngayon yung mga matamis, malamig, nararamdaman kasi bakit? Pumapasok po doon yung sensation, yung pakiramdam, pumapasok po doon sa dentinal tubules. Pag sinabi yung tubules, yan po yung parang mga tubes. Tapos naka-attach siya doon, mapapansin nyo, naka-attach po siya doon sa pinaka-pulp. Yun na yung nasa pinakagilid. Diba? Yun na yung pinakagilid. Yun na po yung ugat. O, di ba? Imagine niyo pag nangingilo kayo kung paano pumasok, di ba? Yung pakiramdam na yan na nagra-radiate papunta doon sa, kaya nga parang gusto mo na siyang ipabunot, ma'am eh. Kasi bakit? Nakadugtong na doon yung sa nerve, doon sa pinaka-pulp. Di ba? Kaya napakahalaga ng covering. Kaya nga, iingatan hindi lang po yung ngipin, pati gilagid. Kasi yan, nag-resorb yung gilagid niya eh. So, yun po yung nangyayari. Kaya meron po tayong nararamdaman na ganyan. Okay? So, yan po ay sasabihin ng pasyente, nangingilo kasi yung ngipin ko eh. Pwede bang ipabunot na to? Oh. Siyempre, hindi naman namin agad yan bubunutin. Medyo exaggerated lang talaga. Kasi ang hypersensitivity ng ating mga ipin, talagang hindi karaniwan pagka sumakit yan. Pag nagdulot yan ng discomfort, hindi talaga karaniwan. At yung condition na yan, magsasuffer talaga si patient. And yan, dusa talaga, hypersensitive. Merong mga bahagi na talagang kadalasan, doon siya aatake sa harapan ng ngipin na pinagdudugtungan ng crown at saka ng gilagid. Yun, tulad niyang itsura na yan. So, pwedeng sa facial, pwedeng sa cervical, sa may pangil and premolar areas ng ipin natin. Mararanasan yan. Pero kahit saan namang area ng ngipin, central, no? Kahit ano, mararanasan po yan pag may ganyan. Yung hypersensitivity. At pag sumakit yan talaga, kumain ka lang ng ice cream, ma'am eh. Oh. Mapapaaray ka na. Mapapahawak talaga sa pisngi. No? Mapapahawak sa pisngi, hindi maiwasan yun. Pag kumain ka, may ganyan kang kaso, talagang gaganunin mo yung pisngi mo, gusto mong diinan. Kasi nga, mangilo. So, yun yung mga biglaan o sudden, sharp flashes of pain. Yun, sobrang irita ng pakiramdam ng pasyente. Dahil lang yan sa exposure tulad po nito. May tinatawag na tactile sensitivity. Ibig sabihin, yung pain po, nanggagaling yan doon sa mechanical ang dating, yung contact. Pwedeng sa object, no? Pwedeng sa toothbrush. Kasi, di ba? Pag nag-brush tayo, wagas. Then, pwedeng nai-scrape ng fingernails. Yung kuko, ginaganon natin. Sino ba yung mga may habit na ganon? Merong nag-habit ginaganon yung ngipin sa malapit sa gilagid. Kinukot-kot ng kuko. Merong ganon. Nai-scrape din. No, tinutulungan niyang ma-expose yung kanyang dentin. So, yun namang thermal sensitivity, typically yan naman yung pag uminom ka ng malamig o kaya yung ice cream nga, di ba?
Yan, mga hot drinks, whether hot or cold na mga kapagkain, yun naman yung nahihit din, no? Pwede rin yung mga ano namin, yung pinapahangin, yung air syringe. Pag ganun namin, iigtad yung pasyente kasi sabi ko, ay, meron kang hypersensitivity. No, sa hangin pa lang ng aming air syringe, mga instrument. Kaya yun yung mga triggers na merong nangyayari na nararanasan to ng mga pasyente. Kahit sa mga soft drink, mayroon din yan eh. No? Kasi any acidic drinks, no, na hindi agad natin nababanlawan yung ngipin natin. Kaya mahalaga po yung ano man yung kinain o binanlawan, hindi agad na toothbrushan. At least magmumog ka na lang, no? Magmumog ka, maraming mumog, hard mumog, no? Kasi wala kang hawak na brush, nasa labas ka, or the best pa rin is magbaon ka ng toothbrush. Magbaon ka ng brush and syempre with toothpaste, no? Pag umaalis ka, lalo na traveling ka. So anywhere kang kumain, meron ka pa ring panlinis ng ipin. So yun yung mga dapat meron tayong paghahanda. Ma'am, yung saan mo yung nakikita mo pa lang o naamoy mo pa lang, nangingilo ka na. O, di ba? Meron, Parang ano po, parang, halimbawa ako sa sa pinya. ako sa mangga. Kunyari, may nagbabalat ng mangga. Nakikita ko pa lang, Nangingilo ka na. Anong Psychological yun. Psychological siguro yun. Kasi hindi pa dumadampi naman sa bibig mo, di ba? Oo nga. Di lalo na pagka ako talaga sa pinya, kaya ayoko ng pinya. Nangingilo rin talaga ako. Ibig sabihin, meron ditong konting natatamaan, no? Exposure. Lagi niyong iisipin, pagka meron po kayong ganon, hindi rin normal talaga yon. May exposure talaga. So, it's always best, pakita pa rin, and baka pwedeng i-restore, lalagyan ng feeling. Pwede yon. So, yan po yung example ng mga exposure pa rin na, yan, pwede naman ding napupudpod dahil sa pagkain or merong habit na nagkakagat ng mga aspili, any sharp instrument, attrition yan attrition. So, pwedeng na pupudpod siya, nagagasgas, no? Because of bad habit. Yan. And yung mga sensitibong ipin, ang nangyayari doon, tingnan natin po yung may tubules na image, sir. Po. Okay. Pero naririnig naman po. Okay, so, yan. Ang sensitibong ipin ay, yun, dahil merong dentinal tubules tulad nung pinakita natin kanina. Pagka po, ayan ay may movement yung ating fluid. May fluid kasi yan yung mga tubules na yan. Pagka meron po yung movement, no, ang nangyayari sa loob niyan, kasi may butas So, papasukin ngayon ng mga fluids, kung ano man yung kinain natin, na matatagpuan din yan doon sa mga dentin, yung dentinal tubules na yan. Naiirita po yung nerve. So, pagka nasisira po yung enamel natin, yung ipin natin, bumababa po yung gilagid or gum resorption, yun po yung na-expose. So, yung mga tubules na yan, naiistorbo po yan. Kaya ang resulta po yan po yung nagiging sensitive. Kaya it's always best na i-handle natin yan, no, sa effective na treatment, kung ano man po yung pwedeng ibigay ni dentist. So, yan yung hypersensitivity. At yan na yung pinakakaraniwang meron talaga isang pasyente. So, minsan, titingnan din natin yung mga habits natin. Kasi sa habits din natin, doon nagkakaroon ng diferensya yung ating mga ipin, pati gilagid. Tulad nga yung sinasabi kong nagkukutkot siya ng cervical, no? Hindi natin alam kung bakit. Or minsan nagkakagat po ng kuko. Meron ganon. Nagkakagat po ng kuko.
Kasi ano daw yon parang stress. So, hindi niya alam na naggaganon siya or hindi niya talaga mapigilan kasi nga habitual na. Marami tayong mga bad habits na nagkukos ng mga problema sa ating mga ipin. At meron din naman taong mahilig kumain ng mga super hard, mga malulutong, magpapangal ng matitigas, no? Yan din na isang pahirap sa ngipin. Alam niyo ba yon? Pahirap din po yan. Nagkakaroon din po ng pwedeng ang tawag doon ay abfraction. Kasi pag kinagat, matigas, nape-pressure po yung, nai-stress yung ngipin. So nagkakaroon ng effect doon sa ating mga ipin. Lalo na yung ano, ma'am, yung sugar cane. Yan, Yung tubo, tubo. oo. 'Di ba noon, uso yan eh. Oo. Naranasan ko rin yan noon, napapapangal din ako niyan, tubo na yan. So yan, Talagang matitigas. babalatan mo, Oo. aanuhan mo, gamit ang ngipin bago pati yung mga nodes niya, Mhm. di ba? Yung ano din ngayon, yung uso na season, yung singkamas. Oo. Masarap yun sa panahon ngayon kasi mainit. Mm. Pero, nako talagang pag pinangal mo ito dire-diretso, may stress talaga yung ipin natin. Kasama na dun yung gilagid. So, kailangan din, limitahan lang din. No? At yung mga iniinom natin, sabi nga natin ay talagang babanlawan mo na lang. So, katulad po nito, ito po ay na-upgrade na rin yung kanyang mga pwedeng sa brushing to, pwede rin sa hindi gaanong malinis ang ngipin. No? Dahil pagka ang ngipin, hindi ka pala toothbrush, nagfo-form po ng plaque diyan sa may cervical area, yung malapit sa gilagid. So yan yung unang-unang nakaka-catch po ng mga tinga. Pansin nyo? Yung minsan meron po kayong makikitang kausap nyo, bakit yung part nun ang dilaw-dilaw, yung tabi ng gilagid? Kasi iyan yung unang-unang nakaka-catch po ng mga pagkain. Tapos, hindi siya maigi, mainam sa pagtutoothbrush, magsasuffer po yun. Hanggang makikita na lang ni patient, namumuti na po yung kanyang crown. So, yung pamumuti po ng crown, isang indication po yan na nag-a-acidic po siya. At yung enamel po ay rumurupok na, kaya nagiging puti. So, parang chalky na yon ang dating. Nagiging chalky. At iyon na po yung magiging dahilan kaya siya mauuka. No? Madali na po siyang matanggal. No? Kasi chalky na siya eh. Saka siguro, ma'am, yan yung mga hindi pala inom. Yan, Yung pagkatapos kumain or ano, nagsisip Hindi. lang. Pero dapat kailangan iinom. Mababanlawan, oo, iinom. Kaya nga sabi ko laging magmumog. Even hard na mumog, mas maganda. Kasi yung mga mahilig sa fruits, no? Lalo na sa mga oranges, kahit anong maaasim, hindi naman yun bawal. Pero kailangan tingnan din natin yung magiging estado ng ngipin natin pagka hindi yun nabanlawan. Yung may hilig sa mga fruits. Kasi ano yan eh, maaasim. Diba? And also yung mga magpapakalma din ng mga desensitizing agent. Pwede pong mapakalma yan eh. Like, ibig sabihin mapakalma, kung meron kang sensitivity, ang ganda-ganda ng ngipin mo, pero wala kang nakikitang butas o sira, no? Pero sensitive talaga siya. Meron tayo diyang toothpaste like yung Sensodyne, meron din yan sa Gamtech, na parang kino-coat niya yung area na yon. So, pag na-coat niya yon, nakita naman natin dun sa tubules, di ba? Meron siyang butas-butas. Ganun na lang natin i-imagine yung ngipin natin na may ganitong mga problema or exposure na pagka nilagyan natin siya ng in-applyan natin ng Sensodyne or Gamtech, ganun din yan, papasok siya unti-unti doon, parang mapapahaw po yung sensitivity niya. So, yun yung essence nun, yung kino-coat niya po yung area na yon, hinaharangan. No, nakita nyo kanina yung tubules, pumapasok doon sa maliliit na pores.
So kasi konektado po yun sa mga nerves, kaya meron din po sinasabing sealant. Yan, sinisil siya. At yun po yung malilesen. Kahit paano malilesen talaga yung sensitivity. So yan. And also yung mga rinses, pwedeng mouthwash rinses or salt water rinses, makakatulong din po yan doon sa mga nagsasuffer din na super sensitive ng ngipin. So, inaobserbahan lang din po habang andun tayo sa ginagamot-gamot natin ng mga desensitizing agent and then still observe. Pero the best pa rin na ma-x-ray po yung ngipin. Okay? Lagi namin sinasabi yan, x-ray. Kasi napakahalaga na yung mga hindi po natin nakikita, sa x-ray po yan mag-show up. Para hindi na nanguhula, hindi na matutumbok agad kung ano yung problema. So minsan, sa tingin natin ng mismong pasyente, wala siyang sira. Pero pagdating na x-ray siya, andun pala sa kaloob-looban, nag-start yung sira. So merong mga ganong cases na hindi talaga siya nakikita, no, ng mata, kundi kung hindi pa na x-ray, andun pala siya nakasiit yung sira, no? Merong mga ganong cases. So yung kanina sinabi natin, iba-ibang kaso po, merong tulad niyan abfraction po yan. Yung mga ganyan sa image natin, kung mapapansin nyo, pwede po yung papastahan. No, tignan po ninyo, minsan mismong pasyente hindi niya alam may ganito siya, abfraction. So pagka napansin nyo po, makita nyo naman yan sa mirror, check upin ninyo, and then pwede nyo i-test, meron kayong sharp instrument, pwede nyo i-probe dyan sa mga tabi ng gilagid. Pag meron kayong na-probe na depression, pwede na po yun nating papastahan. Kasi hindi po yan paigi, palalim po yan ng palalim. Ang danger doon is lalapit siya sa nerve, doon sa pulp. Kaya yan po yung pwedeng pinapastahan or nire-restore. Hindi po yan bubunutin, hindi bubunutin. At yun namang isa, yung attrition, yun naman po yung sa tindi ng grinding, no? Minsan grind, hindi alam, minsan sa gabi, night grinding. Merong bruxism, naaral natin yan, di ba? Yung night grinding, hindi mo alam na naggaganyan ka sa gabi, isang malaking factor yun, kaya nagkaroon ng attrition. Kita nyo po yung image natin dyan sa incisal ng ipin, hanggang mapudpud ng mapudpud. Merong mga patient na hanggang doon na po yan sa gilagid naka-level. Super pudpud talaga. No? Just because of habit na yun po, mas maganda, maaga pa na naggaganyan siya night grinding, nagsusuot na po yan ng mouth guard. Para sa gabi, parang yung boksingero, di ba? Meron kang kagat-kagat na mouth guard. Maiiwasan po yung ganitong attrition o unti-unting pagkaubos ng ngipin. And diyan naman po yung isa, nakita nyo sa baba ng attrition, yung erosion, isang form din na makakapagpangilo sa ngipin ninyo. Ito naman pong erosion ay mga chemical wear out ng ngipin natin. Tulad po ng mga kinakain, iniinom, na may mga chemicals. So, hindi natin yan pwedeng isang tabi kasi yung mga inumin ngayon, mga iniinom kinagigiliwan ng mga kabataan, no? Hindi natin alam. Yan po yung mga content niyan. Yan po yung uubos din sa mga enamel structures natin. Kaya sabi diya, erosion. No, hindi natin yan mapapansin, nababalatan na po yung ating mga ipin. No? Kailangan lang din, pag sobrang hindi na po maganda yung itsura ng ngipin, minsan sinasuggest po namin dyan yung
porcelain crown. So bago pa siya maubos, ibabalot na po siya ng crown. At ma-avoid na po yung dire-diretsong pagkaubos ng ipin. So inaalalayan na po yan ng crown. Kasi pag laging naka-expose yan, hindi po yan palago, kundi pa-regress po yan. At palalim po yan ng palalim. Yan. Yung abrasion naman, yan yung sabi natin sa mga wagas mag-toothbrush. Sobrang lakas mag-toothbrush. Hindi naman kailangan pong malakas ang pagtutoothbrush eh. No, kailangan lang yung slow but sure, no? Dinudukot mo yung mga nasa in between and then be gentle. Gentle lang po yung patigilagid, binabrushan din, no? And hindi po yung talagang nako kung iba naman maka-toothbrush eh parang nag-i-scoba ng Hanggang ano doon na, eh. hanggang nagdudugo na. Hindi raw kontento eh. Oo. Kailangan talagang, no? Sobrang brush at hindi rin po maganda 'yon. Imagine naman po ninyo yung parang ang ngipin natin parang i-treat mong parang balat lang. No, balat. Yan ba talagang sobra mong kukuskusin, 'di ba? Mahapdi 'yon. So ganun din po sa ngipin, no? Hindi natin ang mahalaga lang doon yung maaalis po yung mga plaque, no? Yung mga kumukunyapit diyan na galing sa pagkain. At maraming mumog, 'yan. Kaya nga para hindi rin magkaroon ng matinding damage doon po sa enamel, lagi po mag-visit every 6 months. Kasi doon, maa-aware po ang pasyente. Kung ano man meron doon sa ngipin, maaalalayan. Bawa, merong konting abrasion, maaalalayan po ng restoration, yung pasta. Kasi mahirap pagka yung andun na, kasi pag may ganyan na, palalim ng palalim po yan. Hindi po yan iibabaw. Yung sabi mo, ay, baka naman maano to, umokay na to later. Once na meron na pong ganyang abrasion, palala na po yan. Kaya ina-address na po yan agad-agad. So lahat po ng mga, any problem naman po sa ngipin natin, pagka na-early check po natin, edi mas maganda. No? Hindi malaki yung damage, hindi ka masyadong mahihirapan, hindi ka matagal sa dental chair. Di ba? Masyadong trauma din sa pasyente pag masyadong matagal sa dental chair. Napapansin namin yan. So, lalo na sa mga kids natin, sa bata, na hanggat maaari talaga kung every 3 months, ipa-visit nyo po every 3 months. Walang bawal. No? Minsan mayroon pa nga akong bata sa pasyente, masipag, buwan-buwan. Okay lang yun, kahit buwan-buwan. Sabi kong ganyan. So, mas maganda early check, mas magandang na-address ng maaga, no, para maiwasan yung mga problem. At alam naman natin pag sumakit yung ngipin ng mga bata, 'di ba? Lalo na sa mga bata, hindi ka talaga patutulugin 'yan. Kaya nga meron akong patient na sinabihan na namin before, ito isunod mo na ipabunot kasi ito bubunutin natin ngayon kaya lang hindi nagko-cooperate masyado yung patient. So, ipagpaliban natin sa next visit niya. Pero wag matagal, kahit 1 buwan, pwede after. Hindi. Inabot na ng taon. Hindi na naman mapagkatulog yung nanay kasi iniistorbo ni anak. So, ayun nga, sabi ko, iintayin mo pang mamaga. Namagaan pa, bumili ka pa ngayon ng antibiotic. Di ba? Ang daming hassle eh. So, wag na nating iintayin yung mga ganong senaryo. Kailangan, as the dentist says, na ibalik sa ganitong petsa, ibalik sa next month, gawin natin. Kasi alam namin yung time frame na hindi siya magkakaproblema. No? Maibalik lang agad. Di ngayon, wait for 7 days kasi medication eh. Medication ng antibiotic. Hindi agad-agad kasi namagana siya eh. Namagana yung bata. And, syempre, pagbalik nun, trauma na naman yung bata. Kasi bakit? Nanggaling siya sa
masakit. Ayun na, ang dami ng imagination ng bata. Kaya yun po yung mga iniingatan natin, lalo na sa mga children patients. Marami silang imagination na napakabilang na bilang lang, Dok. Yung mga binubunutan ko ng bata, pero nakangiti pa habang binubunot. Nakangiti. Yun ang masarap na pasyente, di ba? Nginingitian ka lang. Pero napakadalang sa daliri. No? Madalas talagang nakikipagbuno ka. Bunuan. So, ayan po. Yan yung topic natin sa mga pangingilo. No? Pwedeng papastahan din yan or yung mga agent like toothpaste na merong desensitizer, pwede po yun. No? And x-ray, mahalaga. I-x-ray kung hindi pa makita yung cause. Okay, so yan lang po muna yung ating topic sa ngayon. At paumanhin doon sa mga maaring hindi kami nagla-live. Baksak ang net. Nagkaroon ng Kaya problema yung maaring net. hindi nyo Pero yung boses, no? Oo, kaya Hindi lang nakikita yung beauty ni Doc Julie. Ganon. may galit sa akin ang operator. Anyway, maraming salamat, Doc Lani. At, Yes, thank you. Thank you, Doc. Ang ganda ng topic na yan, Kasi lahat nararanasan yan. Oo, nararanasan ng lahat. Parang hindi ka normal pag hindi mo na Kasi nga, maraming factors ang magdudulot nitong mga pangingilo na to. Yes. Sige, at maaaring hindi nyo kami nakikita, nagsasalita kami. Parang ang hirap din, no? Hindi namin nakikita yung mga comments nyo or Kaya. I hope na doon sa mga humabol, kasi kanina 7 million lang kami. Sana umabot man lang ng 50 mil or Anyway, maraming salamat po at whatever. Kung ano man ang nakikita nyo kami o hindi, basta napapakinggan nyo kami, yun po ang importante. At napakaganda naman ang topic ni Doc Lani sabi nga ang dami-daming pero wag na wag agad magpapabunot. Opo. Oo. Hindi naman agad bunot. Sige po, at magkita-kita na lang po tayo sa susunod na Webes. Oo. Sa Webes at si Doc Lani ulit sa Tuesday. Sa next po. Oo. Next Magbabayad. Tuesday. Yun lang po, maraming salamat at huwag muna kayong aalis dyan dahil susunod na rin po ang The Baptist Lunch. Thank you.